Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa mga nakakakilabot na kwentong Pilipino na hatid ko sa inyo sa bawat upload, mga kaibigan ng dilim. Sa lumang gusali ng Quezon City, sumisilip ang mga anino ng nakaraan habang si Adrian ay humaharap sa mga pahiwatig ng isang serye ng pagpatay na may kakaibang simbolo, mga mensaheng nais iparating mula sa kabila. Sumama kayo sa akin at alamin natin ang lihim na bumabalot sa eskinitang ito, kung saan ang bawat hakbang ay isang paanyaya sa panganib na hindi mo inaasahan. Sa pagbubukang liwayway, matapos humupa ang hagupit ng bagyong Yero, nakatayo si Adrian sa harap ng isang lumang gusali sa Quezon City. Ang kanyang mukha'y nasisinagan ng malamlam na liwanag ng araw na sumisilip sa mga ulap. Ang simoy ng hangin ay may halong lamig at misteryo na nagpaparamdam ng kakaibang kilabot sa kanyang balat. Tangan ni Adrian ang kanyang jacket na may kapote, pinagmamasdan niya ang mga basag na salamin ng bintana at ang mga sanga ng punong kahoy na tila mga braso ng mga multong nakadipa. Ang mga ito'y nababalutan ng manipis na yelo na sumasalamin sa lamig ng umaga. Ang bawat hakbang niya sa eskinitang iyon ay tila may kasamang bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa kanyang paglakad, napansin ni Adrian ang mga basag na smartphone sa isang eskinita. Ang mga screen ay kumikislap-kislap pa rin kahit sira na, tila may huling mensaheng nais iparating. Ano kaya ang nangyari dito? Bulong niya sa sarili habang yumuyuko upang suriin ang mga elektronikong basura. Habang pinagmamasdan ng mga telepono, naalala ni Adrian ang balita tungkol kay Carlo, ang huling biktima ng serye ng pagpatay, na ang kanyang katawan ay natagpuang may mga bakas ng mutilasyon at kakaibang simbolo sa balat. Carlo, ano ba ang nangyari sa iyo? Tanong ni Adrian sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila at determinasyong malaman ang katotohanan. Ang mga basag na smartphone ay tila nag-iwan ng palaisipan na kailangang mabuo ni Adrian. Ngunit hindi niya alam na sa pagbubuo niya nito, mas marami pang katanungan ang kanyang masasagupa. At sa bawat sagot na kanyang matutuklasan, isang hakbang rin siya papalapit sa panganib na hindi pa niya nararanasan. Sa opisina ng lihim na ahensya, binasa ni Adrian ang file ng ika-4 na biktima. Ang mga larawan ay malinaw na nagpapakita ng kakaibang katangian ng kaso. Ang mga mata niya'y hindi maalis sa mga detalyeng nakapagpapanginig ng laman at ang kanyang isipan ay puno ng mga teorya at hinala. Sa utos ng ahensya, inilabas ni Adrian ang isang drone na may kamera at sinimulan niyang paliparin ito sa paligid ng abandonadong gusali. Ang mga imahe ay direktang ipinapadala sa kanyang tablet. Ang bawat sulok ng gusali ay tila may itinatagong lihim at ang drone ay ang kanyang mata sa pagtuklas sa mga ito. Habang nagmamasid, napansin ni Adrian ang lokal na detektib at mediko-legal sa di kalayuan. Ang kanilang mga matay may halong pag-aalinlangan at takot sa kanyang presensya. May problema ba mga sir? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Isang tawag mula sa ahensya ang nag-utos sa pulisya na umatras sa kaso. At si Adrian na lamang ang naiwang nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mga matay nakatutok sa mga anino na tila kumikilos sa loob ng lumang gusali. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik na malaman ang katotohanan. Ngunit hindi niya alam,
Sa kanyang paghakbang papasok sa gusali, isang mas malalim na misteryo ang naghihintay sa kanya at ito'y maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa kanyang pagbabalik sa opisina, binuksan ni Adrian ang isang lumang kahon na naglalaman ng high-tech na equipment at sinimulan niyang pag-aralan ang mga ebidensyang nakalap. Ang mga makina ay umugong at ang mga ilaw ng kanyang mga gadget ay nagbigay liwanag sa madilim na silid. Pinag-aralan niya ang mga larawan, mga video at mga audio recording na nakuha niya mula sa drone. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang piraso ng puzzle na kailangan niyang buuin. Sa pag-aanalisa ng mga datos, natuklasan ni Adrian na ang mga biktima ay may mataas na psychic abilities at may kakaibang pangyayari noong araw ng mga patay na tila konektado sa sumpa. May pattern, bulong niya habang pinagdudugtong ang mga tuldok sa kanyang isipan. Lahat sila nasa sementeryo noong undas. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng kilabot sa kanyang katawan, ngunit lalo lamang nagpaalab sa kanyang determinasyong malutas ang misteryo. Sa paghahanda ni Adrian, isinuot niya ang kanyang protective gear at kinuha ang kanyang mga armas na espesyal na dinisenyo para sa mga nilalang mula sa kabilang mundo. Ang bawat piraso ng kagamitan ay may kanya-kanyang gamit at layunin. Handa na ako, aniya sa sarili. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at pagpapasiya. Sa pagkakatitig ni Adrian sa eskinita, ang kanyang hininga ay nagiging usok sa lamig ng hangin. At dahan-dahan siyang naglakad papasok sa eskinitang tila bumubulong ng mga babala at panganib. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat, hindi lamang ng kanyang mga gamit kundi pati na rin ng malalim na pangamba sa kanyang puso. Ngunit hindi niya ito pinansin, ang kanyang isipan ay nakatuon sa misyon. Habang naglalakad si Adrian sa eskinita, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga pader ay tila yumuyuko at ang mga tunog ay naging mga bulong na hindi maintindihan. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili, habang pinipilit niyang manatiling kalmado sa gitna ng nagbabagong daigdig sa kanyang paligid. Biglang lumitaw si Lucas, isang batang lalaki na may mga matang walang emosyon at dahan-dahang lumapit kay Adrian habang ang paligid ay patuloy na nagbabago. Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay matatag kahit pa may bahid ng pag-aalangan. Isang matinding psikolohikal na labanan ang naganap kung saan nagpalitan ng mga salita at tingin si Adrian at Lucas. Ang bawat isa ay nagtatangkang maghari sa isipan ng isa't isa. Hindi mo ako matatakot, hamon ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Lucas. Sa klima ng labanan, nagbago ang anyo ni Lucas. Ang kanyang mukha ay naging mas nakakatakot. Ang kanyang katawan ay nagmukhang halimaw at siya ay sumigaw ng isang nakabibinging sigaw. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa eskinita na nagdala ng takot sa sinumang makakarinig. Sa gitna ng kaguluhan, nagpakawala si Adrian ng isang malakas na enerhiya mula sa kanyang armas na nagpapahina sa halimaw at nagbabalik sa paligid sa normal na estado. Ang liwanag mula sa kanyang sandata ay sumilaw sa kadiliman at ang halimaw ay umatras. Ang sigaw nito'y nagiging hikbi. Sa pagbagsak ng entidad, ano kaya ang susunod na mangyayari sa magiting na si Adrian? Ang panganib ba ay tuluyan ng nawala o may mas malalim pang hiwaga ang naghihintay na mabunyag?
Sa gitna ng dilim at kaguluhan, nag-umapaw ang determinasyon ni Adrian. Sa huling hininga ng tapang, hinawakan niya ang mga labi ni Carlo na tila ba'y susi sa pagpapanatili ng sumpa. Sa pagpunit niya sa mga labi, isang nakabibinging sigaw ang sumabog mula sa kalaliman at ang mga ito'y nagliwanag ng matindi bago tuluyang naglaho. Kasabay nito, ang realidad na nilikha ng nilalang ay gumuho na parang isang sirang pelikula. Ang mga imahe nagkakalas-kalas at naglalaho sa kawalan. Sa pagguho, ang mga piraso ng bato at bakal ay sumabog sa paligid na parang mga bala mula sa isang nakatagong armas. Isa sa mga ito'y tumama kay Adrian, nag-iwan ng sugat na tumagas ng dugo at sakit. Ngunit sa gitna ng sakit at kaguluhan, hindi niya binitawan ang kanyang katinuan. Nakakapit siya sa kanyang sarili, sa tunay na mundo, sa katotohanang kailangan niyang mabuhay. At sa gitna ng gulo at alikabok, isang anghel ng kaligtasan ang bumaba mula sa langit. Ang helicopter ay lumapag na parang isang higanting ibon at mula rito ay bumaba si Jasmine na may dalang first aid kit. Agad niyang inalalayan si Adrian na ngayoy hirap ng tumayo sa sariling mga paa at inakay papasok ng helicopter. Sa loob ng helicopter, habang nililinis ni Jasmine ang sugat ni Adrian, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Agent Reyes. Sa maikling sandali ng katahimikan, nagbalik sila sa mga alaalang nagbuklod sa kanila. Sa mga panahongang mundo ay hindi pa napapaligiran ng kadiliman. Pagbalik sa headquarters, sinalubong si Adrian ni Agent de la Cruz na may ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting nagpapahiwatig ng paghanga at pasasalamat. Binati niya si Adrian sa kanyang katapangan, sa pagharap sa nilalang na maaaring nagdulot ng higit pang kaguluhan kung hindi napigilan. Sa pagtatapos ng araw, habang ang langit ay unti-unting nilamon ng dilim, nakaupo si Adrian sa isang bench, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga posibilidad ng bagong banta ng mga anino na nag-aabang sa kadiliman. At sa kanyang puso, isang panatag na siya'y mananatiling gising, handa at matatag sa pagprotekta sa mundo mula sa mga anino ng kasamaan. Mga kaibigan ng dilim, natunghayan natin ang tapang ni Adrian sa harap ng kababalaghan. Tandaan, ang katotohanan ay kadalasang mas nakakatakot pa sa alamat. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at abangan ang susunod na kabanata ng Lagim. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat, baka sa susunod, ikaw na ang bida sa ating kwento. Kita-kits sa susunod na upload.